Joey, ano yung nakikita niyong pwede pang gawin ng administrasyon ni PBBM? Kasi ang sinasabi nung taong bayan na ay mahina yung gobyerno, bobo yung namumuno, ganyan, etc. etc. What if itong ginagawa nila is a part of their plan para doon sa escape plan na gagawin nila before 2028? Pero interesting lang kasi naano yung imagination ko dyan sa question mo. Focus lang ako dun sa part ng question mo, sinabi mo na ano yung maaaring gawin. Alam mo, ang naiisip ko, hindi yung escape plan ni Bongbong Marcos mismo Yung escape plan ng mga tao na nag-take advantage sa BBM administration. Alam mo ang isang escape plan nila? I'm just pointing this out on top of my head. They might chugi BBM. Kung tuloy ang eleksyon, alam nila talo sila, and that is their worst nightmare if that's gonna happen, an Inday Sara presidency. Kung tutuloy naman ang Inday Sara presidency, tama ka rin doon na ang malupit na laban dyan is going to be on the vice president, kasi the vice president is still an arm's length for them to be back in power. So, tapos yung ginagawa na lang strategy right now, parang, alam mo yun, parang, paano kung tinitrigger talaga nila ng husto yung China, yung Iran, para, alam mo, mag-certain, kasi, di ba, from the very start, parang ang gusto alam nila, mo, maging magulong Pilipinas. Option talaga nila yan. Maganda rin yung pinag-uusapan yung mga ganitong bagay so that we would be ready on whatever's gonna happen. Kung ano man yung mga senaryo na mag-pan out. Anong gagawin ng Pilipino? Yon. Kasi nga, ang mga Pilipino ay hindi kumikilos. Tanggap lang ng tanggap. Parang gusto nilang magkaroon talaga ng martial law to extend their position or mawala man si BBM, kasi kahit naman ilaglag nila si BBM o sisihin nila si BBM, very possible yung scenario na yan, GA, sa totoo lang. Very possible yung scenario na yan. Kunwari, arestuhin nila si Inday or pakulong nila si Inday. What are you going to do if that would happen? Dapat may inaano nyo na yung mga ganong senaryo na parang bilang isang Pilipino, ano ang gagawin nyo pagka ganyan ang nangyari? Kung talagang mahal talaga natin yung bansa natin, patunayan natin bilang Pilipino. Di ba? Kumaga, hindi ito yung time na manahimik. Hindi ito yung oras para maging tahimik tayo, magdepende tayo. Kasi walang superhero na darating. Fairy tale lang po yun. O ano lang yan. Sa movie lang natin siya nakikita. Pero in reality, ang totoong hero dito, tayo mismo kung paano tayo mag-decide sa sarili natin. Kung ang ganda ng discussion nyo kanina, nakikinig ako, siguro mga 1 hour na mahigit yung discussion nyo kanina. And nakita ko naman si JCK is a very good naman siya, kausap sa pagdating sa discussion. At the same time, naitakad nyo lahat talaga about talaga kay PRRD at saka kay VP Sara. Kumbaga na puntahan nyo lahat ng dapat puntahan doon sa discussion na yun, and naging naman siya. Kumbaga, naging mabunga naman yung ginawa yung discussion. So anyway, hindi na ako pupunta doon, ma'am, no. Ang may tatanong lang ako, kasi ito tinatanong ko to every live na inakyat ako. Kanina naitanong ko doon sa live ni Sir Mono na ano yung foresee ninyo, Miss Joey, about sa escape plan na gagawin ni PBBM ngayon, kasi patapos na yung term niya, 2 years na lang yung natitira, matatapos na yung term niya. So alam natin na merong accountability na paparating sa kanya, kasi we all know na mataas pa rin yung approval and trust rating ni VP Sara, and nag-declare na siyang tatakbo bilang presidente. And kung matuloy yun, automatic talaga magiging presidente itong si VP Sara. And yun yung bagay na ayaw talaga nilang mangyari. So, do you think, Ma'am Joey, ano yung nakikita niyong pwede pang gawin ng administrasyon ni PBBM? Kasi ako nakikita ko ngayon na nasa panahon tayo ng krisis ng langis,
I think, di ba, nakikita natin kung paano kumikilos yung administration ngayon na ang sinasabi nung taong bayan na ay mahina yung gobyerno, bobo yung namumuno, ganyan, ganyan, etc. etc. What if itong ginagawa nila is a part of their plan para doon sa escape plan na gagawin nila before 2028? For sure yan, ang tawag dito, for sure yan, GATV. These are high-level officials, no? And in high-level decision-making, exit plan is always part of the plan. So, lagi yan. So, doon sa contingency planning na ginawa nila, I'm pretty sure meron silang way on how to do that. Pero, interesting lang kasi, naano yung imagination ko dyan sa question, no? Focus lang ako doon sa part ng question na sinabi mo na, ano yung maaaring gawin. Alam mo, ang naiisip ko, hindi yung escape plan ni Bongbong Marcos mismo, ha? Yung escape plan ng mga tao na nag-take advantage sa BBM administration. Alam mo ang isang escape plan nila? I'm just pointing this out on top of my head. They might chugi BBM. Ang chuchugi kay BBM ay yung mga tao na nakinabang sa BBM administration. Mga tao nakapaligid kay BBM. Yun ang chuchugi sa kanya. Yan ang tingin kong escape plan escape plan not ni BBM but nung mga tao na involved dito sa ni BBM. Administration. Ako doon sa senaryo na yun, Miss Joey, kasi nga alam naman natin yung nakapaligid ngayon kay BBM kung sino-sino sila di ba? So hindi talaga sila yung talagang solid na alam mong sumusuporta talaga dito kay BBM, kasi that before sila yung mga solid haters talaga ng Marcoses na dumikit dito kay BBM, and nakikita natin na parang hindi talaga si BBM yan. So, merong ibang administration na gumagalaw ngayon na hindi itong si BBM. Ngayon, kung gagawin nila yon, Miss Joey, and yung kasi, ang iniisip ko kasi ganito, Ma'am Joey, no? May declaration kasi itong si VP Sara before he declare na tatakbo siya bilang presidente. Sinabi niya doon na nalulungkot ako or hindi ba sinabi niya, parang ang pagkakasabi niya, baka wala ng eleksyon na mangyayari sa 2028, baka wala ng eleksyon na mangyayari sa baka wala ng Pilipinas ng Pilipinas by 2028. Same with ganon din yung pagkakahanay ng sinasabi naman ni Leandro Lebiste na yung sa post niya na sinabi naman niya about economy naman, baka wala ng ekonomiya sa 2028. Yeah. So, tapos yung ginagawa na lang strategy right now, parang, alam mo yun, parang, paano kung tinitrigger talaga nila ng husto yung China, yung Iran, para, alam mo, kasi, di ba, from the very start, parang ang gusto nila, maging magulo ang Pilipinas. Option talaga nila yan. Yung, they're also trying to instigate yung gulo with China. That is for sure. Kasi they really want to involve us. Kasi pag involved na tayo sa gera, lilipad na tayo Lilipad na tayo ng Amerika to Iran. So, kumbaga, wala na tayong choice kundi maging part ng gera talaga. And we are a perfect refueling station, perfect na pang regroup na station para sa US military, yung mga ganong etos ba. Ayan. Nung nakaraan kasi, Miss Joey, kung alam siguro nabalitaan niyo yun, na nagkaroon ng, yung biglang taas ng presyo ng langis, nagkaroon ng sinasabing drill doon sa Malacanang bilang nagbarikada, ganyan-ganyan. And tinanggi yun parang ang balita noon is magkakaroon ng kudita. Tapos itinanggi naman nung attorney ng 18X Marine na hindi sa kanilang grupo yon yung nagsasabi na magkakaroon ng kudita. Pero sabi ng Malacanang na exercise lang yon or drill lang nila, but it never happened before sa kahit anong administrasyon na nag-drill ng gano'n, di ba? Yung mga enforcer doon or mga personnel nila doon sa Malacanang, never nilang ginawa yung drill na ganyan. So I think Miss Joey, parang gusto nilang magkaroon talaga ng martial law to extend their position or
mawala man si BBM, kasi kahit naman ilaglag nila si BBM o sisihin nila si BBM, very, very possible yung scenario na yan, GA. Sa totoo lang. Very, very possible yung scenario na yan. Kasi mananagot talaga sila, 'di ba, Ma'am Joey? Kumbaga kahit wala si BBM, kahit itsugi nila yan, kahit idiin nila ng idiin, mananagot kasi sila. Kasi nagbanggit na si VP Sara na sinabi niya hindi siya papayag na walang mananagot. Ngayon, I think ang laban naman nila dyan, kung halimbawa darating yung eleksyon ng 2028, ang laban nila dyan hindi na yung fight, yung pagiging presidente, kasi alam na nilang matatalo sila sa presidente. Sila, Sikting ko ang laban nila dyan, Miss Joey, doon sa Vice President ni VP Sara, na mas okay, tama yung ginawa ni VP na hindi niya ni-reveal kung sino yung katandem niya, para at least nakatago yung identity nung ano niya. Kasi pwede yun, doon nila labanan yan, si VP Sara sa Vice President, or pwedeng dayain, ganyan, kung ano man yung pwede nilang gawin. Kasi kung kapartido nila yung mananalo doon sa Vice President, pwede pa rin nilang i-take over yung pagiging presidente ni VP. Di ba? Arm's length pa rin eh. Oo, arm's length pa rin eh. Pagka ganun yung pagkakaalyado nila yung yung next. Pero ang ano lang, Miss Joey, kung halimbawa yung magiging partner naman niya is kasing strong din ni VP Sara, mahihirapan sila, kasi alam natin yung support ng tao talaga nasa mga Duterte. And kapag kung sino sinuport ng Duterte, yung mga tao pumapanig din doon sa kung sino sinusuportahan nila. Lalo na pag mga national politics yung position yung tinatakbuhan ng mga politicians. No? So, ako tingin ko, Miss Joey, parang habang palapit yung 2028, siguro kailangan natin maging observant pa kung ano pa. Actually, kailangan natin maging handa dun sa scenario na sinasabi mo, yung they might work on yung extend na lang nila yung term. Kasi possible yan, gagawin nila ang lahat. Alam nila talo sila sa election, so gawin nila ang lahat in order to extend their reign. Maaaring magkaroon ng martial law, maaaring those are really, really possible scenarios na ganun. Kasi kung tuloy ang election, alam nila talo sila, and that is their worst nightmare if that's gonna happen, an Inday Sara presidency. Kung tutuloy naman ang Inday Sara presidency, tama ka rin doon na ang malupit na laban dyan is going to be on the vice president, kasi the vice president is still an arm's length for them to be back in power. Ganyan. So, maganda rin yung pinag-uusapan yung mga ganitong bagay so that we would be ready on whatever's gonna happen. Kung ano man yung mga scenario na mag-pan out. Anong gagawin ng Pilipino? Yon. Kasi nga, ang mga Pilipino ay hindi kumikilos. Tanggap lang ng tanggap. So, pag-isipan natin ng mabuti yan at mag-ano rin tayo. Maging alerto rin tayo. Ganon. Correct. Kasi Miss Joey, kung matatandaan natin from the very start, yan talaga yung pinakagusto talaga nila. 'Di ba? Yung unang-unang issue is yung PI, People's Initiative. 'Di ba? So talagang pinupush talaga nila na ma-extend talaga yung kanilang power. At sa mga ginagawa nila ngayon, mga extraordinary na hindi natin inaakala na pwede pala nilang gawin. Like yung pagpapapunta kay Tatay Digong sa dahig. So, alam mo, kumbaga, yes, bobo sila sa pagdating sa solution, sa kung ano yung kailangan talaga ng bansa natin. But kailangan din natin tignan, di kaya yung ginagawa nila ngayon. Pero matalino sila sa katarantaduhan. Correct. Yun pa yung ibig sabihin. Ayan. Kaya nga dapat kilala natin yung kalaban natin eh. Yung mga kalaban natin, magaling sila magaling silang mang-trigger at magaling silang magstay sa middle ground. Magaling silang magstay sa middle ground in such a way na yung galit mo ay hindi todo, pero magaling silang mang-trigger na magagalit ka pero hindi directed sa kanila. Nagets nyo? Hindi mo matodo-todo yung galit sa administration because
kumbaga parang inaano nila, no, yung kumbaga parang, for example, yung sa corruption, yung sa flood control project, and ganyan. O para hindi tayo magalit ng todo lahat, ang ginawa nila, kunwari may ICI. Diba? Para, kunwari may ICI, para, hindi may, naman, hinahanapan naman nila, para, mga ganun-ganong etos, ganyan-ganyan. So, ngayon, yung galit ng tao, nandito na, kaso parang, yung binabarahan 'di ba? So parang galit ka pero hindi ka makatodo. Ganyan. Magaling sila sa ganyan. Magaling sila sa mga ganyang strategy. Yung magstay ka lang dun sa gitnang area para hindi mag-aklas ang sambayan ng Pilipino. Ganon. Tapos pag kunwari, may problema, ganyan-ganyan, aayudahan nila, mag-aayuda sila sa mga tao, magtataas ang presyo ng gasolina, aayuda nila mga tao, ganyan-ganyan. So mahilig sila sa mga ganyan, yung on how to temper the anger of the Filipino people. Ayan. Pagkatapos, on the other hand, magaling rin silang man-trigger. Exhibit A, Auntie Claire. 'Di ba? Galit na galit tayo kay Auntie Claire. Every time na nagsasalita si Auntie Claire, galit na galit tayo. Tapos ngayon meron pa silang Lovely Granada, 'di ba? Magaling silang man-trigger. So tayo, banas na banas tayo kay Lovely Granada, banas na banas tayo kay Claire Castro. Pero kahit anong banas natin hindi naman mga decision maker yung mga tangang yan eh. 'Di ba? Hindi naman decision maker yung mga yan. Taga-ano lang sila. Ang pangalan nito, taga-keme lang sila ng taga-keme lang sila ng mga galit ng tao. Taga-salo lang sila ng, yung galit natin na supposedly itatabon natin kay Bongbong Marcos, kay Claire Castro natin binibigay. 'Di ba? So ngayon, ang nangyayari, na-express natin yung galit natin, pero yung galit natin hindi napupunta kay Bongbong Marcos, napupunta kay Auntie Claire, napupunta kay Lovely Granada. Diyan sila magaling. Ayun. So kaya kailangan focus tayo. Kaya kailangan isipin natin ano parati ang pwede nating gawin, ano dapat ang action mula sa atin. Ganyan. Ayun. Yeah, agree ako dyan, Miss Joey. Kasi kapag kasi nadadivert, kasi totoo yun, magaling silang mag-divert, magaling silang gumawa ng mga propaganda para hindi natin hindi tayo, kumbaga ma-defocus tayo doon sa mga main issues na dapat pinag-uusapan. Ako, Miss Joey, no, sa akin lang, ang pinaka-importanting issues talaga ngayon, hindi yung krisis sa langis For me, ang importanteng issue talaga ngayon is yung ma-resolve yung issue ng flood control. For me. Kasi tingin ko yung flood control na yan, from the very start, Miss Joey, ang napansin ko ay gusto talaga nilang ipaiwas sa tao yung pag-usapan, yung issue ng flood control. Kasi nakaakibat kasi dun sa issue ng flood control lahat ng mga pinagagawa nilang kalokohan. Like halimbawa, yung pagpapapunta nila kay Tatay Digong sa Dahig, sa impeachment ni VP Sara, yung sa crisis ngayon, at kung ano pang pinagagawa nilang corruption or kung ano man yung ginawa nilang kalokohan nung mga nakaraan, nakaakibat yun dun sa issue ng flood control. At the same time, siguro meron pang hindi pa natatakal. Siguro included din dyan yung Maharlika Investment Fund, 'di ba? Wala na tayo doon. Yung at kung ano-ano pa, yung corruption. Tingin ko kasi yung mastermind ng flood control, alam ko naman pare-pares tayo na naiisip kung sino yan. Yan talaga yung problema Tingin ko sila talaga, yung system and the mastermind, iisa lang yung nagpalakad niyan. Lahat na nangyari sa atin noong mga nakaraan, nangyari kay PRRD, nangyayari ngayon kay VP Sara. Nagsimula yan, tingin ko, dito sa flood control. At yung accountability, makukuha natin yan pag na-resolve natin yung issue ng flood control na yan. Na talagang hanggang ngayon, iwas sila yan na hindi pag-usapan ng tao. Tingin ko lang, ayun lang yung napansin ko, Miss Joey, na talagang ayaw talaga nila kumbaga sa mainstream media hindi masyadong tinitake up yung issue ng flood control. Pero it will take it will really take the change of leadership bago natin ma-hold accountable yung mga may kasalanan dyan sa flood control. But I agree with you, we should not let go of that.
ang nakakalungkot kasi, itong BBM administration, wala nang mangyayari dyan. Wala mapapanagot dyan under sa administration na yan. And unfortunately, it looks like even the Supreme Court is not on our side. Kasi nga yung ginawa nila kay PRRD, diba? Kaya nga, ang sabi ko, yung nangyari kay PRRD, very important yun. Kasi kung hindi matatama yung ginawa kay PRRD, hindi rin natin maitatama yung pananagutan dyan sa flood control, yung nakawan sa budget, yung katarantaduhan sa 2025 national budget. Hindi na natin ma-figure out yan during BBM's time. Pero kung during BBM's time, mapapanagot natin, maitatama natin yung ginawa kay PRRD, may possibility na within BBM's time, mapanagot din natin yung mga may kasalanan sa flood control project. Pero I think at this point, wala na. Under BBM administration, na talaga yan. Talagang walang mangyayari sa atin. Talagang either BBM dies dahil sa sakit niya, magkaroon ng bagong gobyerno, or we wait until 2028. Ayan. Yan, Miss Guys, Joey, oral thank you so argument much. sa April 7 ng SC sa GAA. Abang-abang tayo. Ayan. Yes, GA. Sorry. And Miss Joey, thank you. Napaakit ako. Yun lang gusto kong tanungin lang at magkaroon ako ng iba pang mga scenarios na kasi inisip ko rin kung anong pwedeng mangyari. Para at least tayo dapat kasi Correct. Dahil mag-uusapan yan eh. Oo. Correct. Kasi dapat, sa totoo lang, at this point, with the kind of government that we have, ang dapat lagi nating tinatanong sa sarili natin, anong pwede nating gawin? And yung mahal natin yung bansa natin, naging ganyan. Kaso nga lang, anong ginagawa natin? Kasi paglaban natin yung bansa natin, ganyan. Natutuwa ako, ang dami ng mga content creators ngayon eh. Yung talagang very fierce, nagko-call out ng government. And that's really a start. Because that is better than doing nothing. Ganon. Pero at the same time, we must learn how to go beyond that as well. The specific actions that we need to take. 'Di ba? Kung kunwari, pagka magkakaroon ng, kunwari, ano ba ang threshold ninyo? O pagka kunwari, kunwari, arestuhin nila si Inday, or pakulong nila si Inday, what are you going to do if that would happen? Dapat inaano nyo na yung mga ganong senaryo na parang, bilang isang Pilipino, ano ang gagawin nyo pagka ganyan ang nangyari? 'Di ba? Alamin nyo na parang, dapat meron kayong mga body-body, meron kayong kasamang pupunta sa kalsada, yung mga tipong ganun. Ayun. Tingin mo, madam, bakit kaya tahimik si Bam sa si Kiko ngayon sa Senado sila? Kakampi nila yung BBM administration eh. Kakampi nila BBM administration eh. As simple as that. Actually, Miss Joey, yung question mo na yan, na-question mo yan before mangyari yung kay Tatay Digo. Na nakikinig ako sa inyo sa live niyo yun. Tapos, I remember, anong gagawin, ang tanong mo nun, anong gagawin nyo kapag totoo, kasi maraming hindi naniniwala at isa ako dun sa hindi naniwala nung that time na walang warrant of arrest kay PRRD. Then nung kinabukasan, umaga, pag-uwi ni Tatay Digo, nandun na siya, 10 a.m. or 9 a.m. ata, onwards hanggang gabi. Correct. Ako, Miss Joey, nandun ako sa area. Hindi ako DDS Hindi ako Duterte supporters, to be honest, Miss Joey, because of my faith. Pero, yung ipaglaban mo, kasi ako, naniniwala ko, PRRD, bahagi siya ng Pilipinas, soberanya yung ipinaglalaban natin that time. So, nagpunta ako doon para ipaglaban yung soberanya natin. Hindi para alam mo yun, ipagkatiwala. Not for the individual per se, di ba? And that is in fact, that is the purest way on how to do it. You're not doing it because of PRRD per se. You're doing it for the country. Di ba? Kaya nga, ako lagi ko sinasabi, yung mga pag may nagtatanong sa akin na parang, Joey, bakit ka ba DDS, bakit ka ba Duterte supporter? Duterte supporter ako because parehas kami ng pinaglalaban. We are
fighting shoulder to shoulder. I am not fighting for them. I am fighting with them. And that's a huge, there is a huge difference, ha? There is a huge difference. So, yung mga nasasabi, hindi, ang tawag dito, ano ka lang, ang tawag dito, panatiko ka lang, ganyan-ganyan, parang, girl, hindi ako fanatic because I can call out things that I did. I can enumerate things that I didn't like doon sa Duterte, sa Duterte administration. I can definitely enumerate that. In fact, kahit nga si Inday Sara, hindi naman siya nakakatikim ng laging papuri lang sa mga Duterte supporters eh. Ganyan. So hindi naman talaga siya, hindi siya cultish, okay, na support. And that is one that I advocate for. Dapat yung suporta natin sa mga Duterte, hindi yung dahil salamat sa pagmamahal sa mga Duterte, ganyan. No. Kaya natin sinusuportahan si PRRD and si Inday for that matter is because their kind of public service is the one that you want our country to receive. Because at the end of the day, the one that we are fighting for is our country. 'Di ba? Ganon. So, kumbaga, let us all be conscious that ang pinaglalaban natin dito, polisiya. Ang pinaglalaban natin dito ay yung approach natin sa problema ng bansa. We want to look at the problems of the Philippines with sober mind. And yung pag-solve ng problema sa Pilipinas, ang may sober mind na nagpakita niyan, Duterte, si PRRD. Ganun lang naman yan kasimple. 'Di ba? Hindi kagaya ng ibang mga dilulo na paano isosolve ang laglag bala, gawing legal ang bala. Yung mga ganyan, mga hindi, wala sa matinong kaisipan mag-solve ng problema ng bansa. Yan, mga ganun. Ayun. Anyway, anything else, GA? Yun lang sa akin, Miss Joey, no? Ang ano lang natin, ako agree lang ako na dapat meron din tayong gawin. So kapag dumating yung point na kailangan na tayo talaga ng bansa natin, kailangan nandoon tayo. Kailangan natin suportahan yung bansa na minamahal natin kung talagang mahal talaga natin yung bansa natin. Patunayan natin bilang Pilipino. 'Di ba? Kumaga hindi ito yung time na manahimik. Hindi ito yung oras para maging tahimik tayo, magdepende tayo kasi walang superhero na darating. Fairy tale lang po yun, or ano lang yan, sa movie lang natin siya nakikita, pero in reality ang totoong hero dito tayo mismo, kung paano tayo mag-decide sa sarili natin, kung paano natin, kung talagang mahal mo talaga ang bansa natin, makikita natin yan doon sa action na ibinibigay natin na pagmamahal sa bansa natin, no? Yun lang naman, Miss Joey, kasi nung time kasi na yun, Miss Joey, I'm very disappointed talaga sa nangyari na yun kasi nga after nung mga ilang kasi konti marami kami noon pero hindi kasi sapat yung dami ng tao na yon para pigilan yung pangyayari kasi yung mga kapulisan naman doon hindi ganun kahigpit yung barikada nila. To be honest po hindi siya ganun kahigpit yung barikada nila ron, pero dahil nga konti lang kami, so wala kaming masyadong nagawa talaga to stop yung pangyayari na yun. Pero kung siguro yung mga nagsabi dun during your live na sabi niya ay ibang usapan pag PRRD yan, ganyan-ganyan. Siguro baka mag-iba yung scenario nun. Kasi nung time, yung gabing na yun, parang may nababalitaan ko, parang ang naririnig ko sa social media is parang ang QC papunta na, ganyan-ganyan. And yet, hanggang pagpunta ng madaling araw, at alas 12 na ng hating gabi, wala talaga. Hanggang alauna, Miss Joey, last na kami na yung last na umuwi doon na wala na talaga. Alas 2, alas 3, wala na yung mga tao. So, yun lang. Pati yung rally doon yung nawagan si Kiko Barsaga, Miss Joey. Nandun kami at kami din yung last na umuwi. Kumain lang kami ng Jollibee tapos pagbalik namin, akala ko walang uwian. Tapos pagdating ko, pagdating namin, isa na lang yung nandoon na vlogger yun. Siya na lang yung nandoon tsaka yung mga certain media. So, sana kung meron man tayo gawin is, siguro hindi pa yun yung right time. Ayun lang naisip ko, baka hindi pa yung right time.
kumbaga, merong tamang panahon para sa lahat, sabi nga ng PRRD. So, pero kapag kailangan na talaga tayo ng bansa natin, kailangan manindigan tayo kung talagang mahal natin, manindigan tayo doon sa pagmamahal na meron tayo kasi wag tayong pumayag na ganto-ganto lang. Isa sa natutunan ko kay PRRD is kung ano yung karapatan mo, ipaglaban mo. Diba? Ipaglaban mo yan kasi yan ang natatangi mong sandata sa mga ganitong klaseng sitwasyon, yung karapatan na meron ka. Yun lang po, Miss Joey. Maraming salamat at magandang... Thank you. Maraming salamat, GA. Thank you very much.